Tuloy-tuloy na ang LRT-1 Cavite Extension. Dito naman sa area ng Talaba, giniba na rin yung mga ibang bahay dito para sa nagsisilbing isa sa mga paunahing daanan ng itatayong riles ng train dito sa Talaba naman. So ang layunin, pagdugtungin ang kasulukuyang LRT mula sa Baclaran hanggang Niyog Bacoor na. So aabotin na ito ng 11.7 kilometers. Pag may mga bahay nandito na dinimolish, so bago pala to, nasunugan pala tong area na to. At ito na yung part 2 natin. Yung unang part na na-cover natin yung dito sa area ng Zapote 3. Giniba na yung mga barong-barong dun. So dito naman tayo sa area ng Talabados. Ito guys, sa puntang Talabados. Dito sir. Nasunog to dito? Oo, buyan natin. Ganyan ang galing ako. Ano to? Parang anong cost ng sunog sir? Sinain daw na, sinain daw na yung ano. Pero hindi naman sinadya. Hindi sinadya. Hindi makapagsabi. Kasi doon sa depot area sir, sinunog din eh. Oh, sa depot. So yung LRT sir, saan sir? Doon sa likod. Naimbestigahan na ba yun sa loob? Naimbestigahan na? Yung LRT sir, sa likod pa. Doon pa eh. Doon pa sa dagat pa yun. Fix na yung dagat. Dagat pa. Saan ba mo dito? Ayun po yung manyug na yan, dito pagkaloob. Ah. Bali yung nagsimula sunog dito po sa kabila. Parang punta ko pa ito dati. Parang squatter area to sir na. Opo, dati. Ngayon, tatamaan ba ng project to? Ay, baka hindi naman po. Kasi iba naman po yung LRT doon po sa nasinugan sa kabila kanyuran. Yung tinatambakan po ng mga truck po doon. Pero may dinidemolish dito sir sa Talabados to sa LRT. Bali doon po yata sa kabila. Doon pa? Sa tambakan po. At ito na yung nakabakanting area. Ang dahil palang nawasak dito. Pati yung mga kabayan. Ito malapit sa dagat to. Kita mo yung kung kabayan dyan yung Cavitex Coastal Road. So ganito pala yung katindi yung tinanggal ngayon. Nakabukas na pala to guys. Tsaka naghuhukay na rin sila. May nakalagay dito ng concert, Pascal. Tungkol ng project. Ayun yata. Yun ba yun? Yun o. Nasunog mga bahay dito. Ito mga bahay dito, kasama to? Oo, nasunog yan. Ayun yung nasunog din. Nasunog yan. May naka-Pascal dyan kuya? LRT? Wala pa. May egis yan, LRT yan. Egis? Ano mo ko? Dahil palang tatamaan dito guys. Ito hindi nasunog to, giba talaga to. Diba to? Ay, ito na yata. Ito ba yun? Okay. Ito, demolish na ito. Ito, demolish to. Yung gitna na yan lahat. Ang daming bahay dito dati. Ito, demolish talaga kasi konkreto yung mga bahay. Hindi naman gawa sa mga kahoy. Four, three, three. Welcome to my vlog. Sinasar ko ba sa radyo? Halos yung dadaanan ng train pala yun. Ito simbahan yan eh. Simbahan na giniba. Ayan, ito simbahan na yung may egis. Binabaha ba dito? Ba't may tubig? Ayun yung simbahan na binaha. Madalas hindi kayo binabaha dito. Hindi naman ito binabaha. Ito, Talabados na to, hindi ba? Ako talaga dito. Ayun. Dito walang demolition. Uy, taas ang bahay nito. Parang barko. Kahapon. Kahapon. Ano daw sa rin ang sunog? Nasunog talaga. Dito nasunog. Alright guys, so nandito na tayo sa Talabados, dito sa Bacoor, Cavite. So after ito makover yung mga area na demolish mga bahay. Ito yung nakikita nyo guys kapag nandiyan kayo sa Coastal Road, sa Cavitex. Kapag nandiyan kayo sa Cavitex guys, matatanaw mo tong mga barong-barong dito. Ito pala yung sitwasyon dito. Yung ibang bahay dito nasunugan, tapos ongoing naman yung demolition ng mga bahay dito dahil dito dadaan yung train. Yan. So dito medyo mababa yung tubig kumpara mo doon malapit sa may area ng Cavitex, yung pa-exit na.
Dito rin nauso itong mga bahay na nakalutang sa tubig, yan no? Dahil sa iba kabay na siksika na dito sa lupa, yung iba dyan na sila nagtatayo sa may dagat. Balsa tawag dyan eh. Tinayo sa balsa yung mga bahay, mga floating. Saan po? Yan, Nasunog yan. po yan, inabot ng sunog. Parang na timing ah. Oh. Kung Ayun, yung dadaan yung train dito. ito po, ayan. Itong wall pin, ito na parang, hindi na nila pinatayuan. Hindi So, kami. Oo, parang ito yung ano nila, pag ganun. Kaya marami rin na ano dyan na ginang bahay. Dito po wala pong bahay dito, nagtayuan lang po kami kasi hindi po kami binibigyan ng. Wala pa kaming relocation. Wala naman Saan po relocation ng mga nakatira dito? Sa Wala Nike. pa po. Sila nasa, yung mga balit, partial damage, yun ang nalipat. Yun ang nabigyan ng, yun, bali yun nabunot. Pero yung kami na mga totally damaged tuloy, wala pa kami relocation. So di pa namin alam. Malawak ba yung dadaanan ng train dito, ma'am? Malawak ba? So, kasi LRT yan eh. LRT, so siguro, Yung mga ibang bahay na demolish ito, ma'am, dinemolish talaga yan, yung mga concrete dyan. kasi ano yan, nadaanan yun sila ng LRT. LRT. Oo. Dito, Kumusta ito, ma'am? Binabaha ba kayo dito? Parang mataas yung so kanyo. far, Oo. 30 years na kami dito, wala pa. Pero ito, tubig talaga sa baba dyan. Tubig talaga yan siya. Ngayon, Pero ang original plan talaga, ma'am, walang matitira na bahay dito? Meron. wala. Wala talaga. Oo, pagdating ng panahon. Pero sabi naman ng kapitan namin, yun, ano yung ako, leader nga ako sa barangay, sabi ng kapitan, sabi ni Kap, ano, parang mga 3 to 4 years, ganun. Kasi ang ano dito is, Wala ako. parang Robinson, Lang. sa Naik, at saka Gentry. Ang anong rason nila, wala silang pinagkakitaang maayos doon. Tapos, plus pa, ano na, yung asawa, nasa Maynila ang trabaho, Malayo? malalayo. So, nagtayo sila dyan. Binigyan na relocation tapos bumalik. Oo, iba nga. Dahil sa hanap buhay. Iba nabinta, oo. Di ba nabinta doon? Pero yung iba dyan na ano, mga relocated na, nagtayo pa sila dyan ng iba, tapos iba pa nga, nagpa pa. Mga malalakas ba ang loob? Ma'am, ilang taon na kayo nakatira dito? 30. Anong itsura nito 30 years ago? 30 years? Maganda dyan, sir. Masaya kasi dyan, Puro tubig lang to dati. hindi. Basta iyan lang. Kasi dati, nung dumating kami dito, 1996, ano, asinan yan. Asinan. Mm. Kan pa to, tubig pa to dati. Yung may mga ano pa ba siya ng parang ganyan na pala yan. Mm. Kasi asinan nga raw yun nung mga panahon na yun. Tapos ngayon, mayroon ng mga dumarating, nag-clean, nasan ng lupa, mga ganun. Tapos Hanggang sa dumami yung population ngayon. Ilan ang population dito na ang botante dito sa Pote 3 is parang nasa 19,000 ang dinig ko kay Kap nung last Dami na week. pala. No? Ito yung mga natitirang mga barong-barong dito guys. Napakalawak. Puro bahay pala to dati. Yan. Siguro mga 5 to 10 years from now, wala na. Abangan natin yung development dito. Ito lang guys, pag sumakay, pag galing yung Cavitex, galing sa Cavite, pauwi ng Parañaque. Ito yung makikita niyo mga bahay. Unting-unting inuubos na yung mga bahay dito sa area ng Talabatu. So dito yung daanan ng LRT1. So diretso to hanggang makarating dun sa may Aguinaldo all the way sa Meniog, Cavite. So kita mo itong mga bahay dito dati na halos 30 years na nakatira ngayon ay ito ay gagamitin na. Pero ayon sa mga natanong ko, parang after 4 to 5 years daw, wala yatang matitira dito dahil magkakaroon pa ito ng development. So ilang taon din binahayan, ngayon ay gagawin na itong development. Tapos ito naman yung mga bahay na nasunog. Oh. Kita mo yan? Bago-bago lang. Ngayon, buwan lang siya nasunog. After na masunog yan, hindi na daw pwedeng tayuan yan dyan dahil may gagawin na itong project.
Ito yung karugtong na dadaanan nitong LRT1. May kita mo yung sa una niyan po yung area ng Zapote. Nagkaroon na rin ng demolition dyan. At matatanong mo rin yung depot. Ito, ganyang kalawak. Oh. Hindi lang siguro daanan ng train, no? Pwede rin gawin tong mall siguro, no? Ayun sa mga balita. Para, kundi, kasi pag LRT, lalo na may station, very ideal talaga ron ng mall dyan. Ito na yung mga barong-barong na makikita nyo kapag galing kayong Cavitex, pa-exit na dito sa Parañaque. So, unting-unting kuha na pala to inaayos dito, no?